Pili ko, naubos ko na at nasimot ko na lahat ng activities na pwedeng gawin dito sa Boracay because this is our 4th and 5th day. At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest, we started our day with the breakfast buffet sa hotel. May na-meet tayong isang kamari chef. After mabusog, tatagtagin natin ang tiyan natin at maglalakad tayo papuntang Starbucks. Tapos i-reload natin ulit yung mga tiyan natin nang para bang hindi pa tayo busog. Hindi, naghahanap kasi kami ng way para mapupo. Kailangan ko tumae. Ayan, so habang naglalakad kami pabalik sa hotel, pinanood ko tong gumagawa nung sandcastle. Akala ko talaga, meron silang isang malaking mold, tapos nalagay lang nila yung sand, tapos babalik ta rin. Ano pala yan? Mano-mano nilang ginagawa. So as we were walking back to the hotel, we also saw this tattoo shop in one of the sketchy esquinitas. Pero maayos sila gumawa. Day 1 pa lang kasi, kinukulit na ako ng aking panganay at gusto daw niya magpahena. O di sige, sige na! Akala ko makakaligtas na ako sa gastos. Hindi pa pala! Our itinerary for today is just relax and kung may gustong mag-swimming, dun lang sa harap ng hotel. Gumising kami ng 2 p.m. tapos ayan na. May nakita akong wakeboard. Wakeboard ba tawag dyan? O surfboard. Tapos tinanong ko magkano. 300 daw siya per 45 minutes. So 1 lang yung nirent namin. Tapos sabi ko, parang madali lang siya gawin kasi kinaya ng magtatay ko eh. E di nainggit ako, diba? O, eto na. Hey, mother! Ang hirap pala nito mga kamari chef. Naging maalon kasi yung water. It was calm kanina eh. Tapos naging maalon siya. So naisip namin, it would be fun to learn something. O ito na. Sabi ni tatay, i-balance ko daw muna yung sarili ko. Lumuhod lang daw muna ako. Tapos ayun na, tinuruan niya na ako tumayo. Eh yung mismong pagtayo, hindi ko siya magawa kasi mahirap pala siya. Pero parang andali sa mga anak ko. So here's my daughter and my son. Oh, 'di ba? Ang bilis talaga nila natuto and that's their first time. Kapag maalon pala mga kamari chef dito sa Boracay, nagiging LU siya tsaka Siargao. Paulit-ulit 'yan for the next 45 minutes na magso-surf ka ng konti, tapos hihilahin ka ulit nila pabalik dun sa malalim, tapos mag-aantay ng malaking waves. Paulit-ulit lang siya talaga, pero it was so fun. Sabi nga ng friend ko, napatunayan ko na daw sa sarili ko na hindi para sa akin ito. Kaya pinanood ko na lang yung mga anak ko. Actually mga kamari chef, itong araw na to, parang nilalagnat na ako, tinatamaan na ako ng trangkaso. Kasi ang dami talaga naming activities na ginawa. This is also the first time that I was able to appreciate the sunset here in Boracay. Usually kasi yung mga ganitong oras, nagpe-prepare na kami sa hotel, nagbibihis, naliligo para sa dinner time. Ang ganda ng shore, mga kamari chef. Naglakad-lakad ako konti. Tapos nakakita ako ng crab. Ayan o. Tapos kung makakita ng crab, napansin ko maraming parang blue na coral. Kung doon sa Sorsogon, pink na coral yung nakikita namin or red corals. Ito blue. As in, it's all over the place. Tapos may mga crush din na ganyan. Sabi ni tatay, ano daw yan, kaya daw ganyan yung kulay ng dagat kasi maraming ganyang coral dyan. Ang ganda talaga. Kahit matulala ka maghapon, walang kasawaan. Okay, back to nightlife. So, nandito tayo sa D-Mall. Sabi ng mga locals dito, it's not pronounced as D-Mall. It's called D-Mall. Like the mall. Parang ganon, D-Mall. We're looking for a place na makakakain kami tapos makakapaglakwat siya pa. And makakabili pa ng mga ice cream, mga kung ano-ano pa, gano'n. I was so tempted to do undocs. Kaso kasi sa Batangas, lagi kami naka-undocs. Kaya iniiwasan ko siya dito sa Boracay. Ayan, nakakita ko ng palengke. Okay, dito pala sila bumibili ng fruits. And then, nag-google ako, meron daw dito, Zugba. So, this is outside the mall. I checked their food, their price, okay naman. Tapos, hindi crowded. Tapos, hindi ka lalabas dito ng amoy ulam. So, goods tong place na to. Bill reveal agad-agad. That's 3,000, magkano yan? 3,700, halos 4K. So, we ate oyster, scallop, baby back ribs, at saka piri-piri na chicken. Parang inasal siya pero piri-piri. At merong kansi.
Pero mga kamari chef, ang simple ng food namin pero masarap, as in masarap. So I would definitely recommend this place. Si mama at saka yung husband ko nag-e-trike na pabalik sa hotel. Kami naman ang kids, we prefer to walk. Gusto talaga ng mga bagets maglakwatsa, di sasamahan ko sila kahit pagod na ako. Push! Last round sa D-Mall ng Hello Mango, favorite ng mga kids yan. I tried their calamansi shake. Sobrang asim. Hindi ko kinaya yung kaasiman. It was the most asim ever. Dapat siguro pinabawasan ko yung kalamansi niya. Ito na yung last day mga kamari chef. Gumising ako ng 3 a.m. Nag-empake ako. Tapos, hindi ko inimpake yung mga damit ng mga anak ko. Bahala sila sa buhay nila. Drank my coffee at around 5 a.m. Hindi tayo pwede malate sa 6 a.m. buffet time. We loaded ourselves up kasi our flight was early and surely magugutom kami. You would probably arrive Manila at around 1 p.m. My daily dose of beef mami and pancit because why not? And last day namin ni Kamari Chef Jeffrey. It's been years since I had taho, kaya magtataho tayo. 50 pesos yan mga kamari chef and ang sarap. Huling sulyap sa dagat. Nagbabay muna ako sa beautiful beach of Boracay. Ayun na nga, nakauwi kami around 3 p.m. or 4 p.m. At ayun na si Manoy! I miss you, Manoy! Buhay pa naman si Serge, yung chicken ng asawa ko. At nag-survive naman yung mga kinamatisan din ng asawa ko. Ayan. Sakto, sinalubong ako agad ng trabaho. Ayan, si Chef at saka si Ate Jonah. And yung aquarium ko, nakalimutan ni Ate Jonah patayin yung ilaw. So, nag-algae siya. So, ito na, nagugoto na ako kasi nilalagnat na ako. Ayun lang mga kamari chef. I hope you enjoyed this video. Bye-bye!